Ako ay nagpapasalamat din dahil patuloy tayong ginagamit ng Panginoon at marami yung binibless na pinadadala po sa ibang bansa po. Sa lugar, kung sa ibang bansa, mga kapatid natin, pinapupunta sa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Singapore. Kababalik nga rin lang po yung ating dalawang missionary dito. Kung kalulawin ng Panginoon, babalik sila uli doon. Ito po, bumalik ko sila rito. At kasama na naman natin, na-miss natin si Kuya Marlon, tsaka si Kuya Ben. So, andito kasama natin silang muli. Kanina kinanta natin, We Have a Great God. Nakita niyo ba yung kantang yung Great God? Mamaya kakantayin natin uli sa ating pong communion. At ngayon, patuloy tayong mag-usap sa Great God na ito. May nakakasabay po ba kayo? Mas nakikita niyo pong Great God sa buhay ninyo ating Diyos. Hallelujah. Sabi po doon sa kanta natin kanina, mas habang tayo po ay lumalapit at nakikita natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa mga bagay-bagay sa ating buhay, makita natin dakila pala yung Diyos natin. Itong dakilang Diyos natin ito ay dakilang magbibigay sa atin. Sino na-experience na po yung dakilang pagbibigay ng Panginoon? Amen. Meron ako kahit 5. Amen. Hallelujah. Yung kinanta po ni ate, So You Would Come. Diba? Binigay ng Father lahat, si Jesus. The best gift. At itong best gift na ito, ay binigay ng Panginoon, the greatest gift sa atin for us to come. Yun po ibig sabihin ng kanta niya kanina. Amen? So you can come. Mali nga lang yung binigay mo. Ano yung binigay mo? Marami nga sa ating binibigay natin ay yung ating mga pagkakamali, yung ating kasalanan, at maraming bagay. Pwede naman po yun. Gustong-gusto ni Lord yun. Mga pagkakamali natin, bigay natin sa Kanya. Yung mga kasalanan natin, hindi natin ang tawad sa Kanya. Amen? Gusto ni Lord yun. Yun po plan niya sa atin. At tayo po ilinisin at patawarin. Amen? Meron tayong dakilang Diyos. At kung sa pag-aaral natin, James, ano po yung ating verse? Alam na po natin yan. At sa ating pong pag-aaral, nandun po tayo sa 1 Samuel. Pastor Epe, hindi ka pa rin maalis sa 1 Samuel? Opo, ang ganda po eh. Napag-aralan natin dito, istorya ni Hannah, paano na pinanganak si Samuel. Biyaya ng Diyos po yun. At wala pong iba. Nakita rin natin dito, lumaki si Samuel at yung buhay ni Eli. Dahil pong book na ito is a book of what? Book of success. Why? In this 1 Samuel, we'll see ang keyword, success po. Amen? Kung ang keyword mo sa CR, success. Amen? Dito, hindi. Ito ang keyword ng 1 Samuel. Tawa naman po kayo. Ako lang ang tumawa. Amen? Ayun. So, great giver. This great giver is the giver of success. We go to part 2. We know, last week, na meron pong 3 character, major character, dito sa 1 Samuel. Siyempre, unang-una yung pinangalanan ng book, si Samuel. Sino si Samuel? He is the last judge and prophet of Israel. 2 pong king ang inordain niya. Yung pong sumunod na major character, which is the major, amen? Major character ay si Saul. Si Saul. And we learned last week, although part 1 ang giver of success na nakita natin, marami pong failure tayo nakita. Marami po kasi pag hindi natin nakita yung failure, hindi natin makita yung success eh. And in the Bible, hindi po plan ng Lord na maging failure si Saul para makita natin yung success. Siya pong nagdesisyon sa bagay na yon. Parang tayo po, marami tayong mga didesisyonan, minsan sinisisi natin ng Diyos pag nag-fail. Pero alam niyo kung titingnan natin, wala nga po natin, hindi natin binigyan ng puwang ng Diyos sa ating mga plans na yon, kaya nag-fail. Pag ganun po, yun po yung nangyari kay Saul. Alam niyo po, tinalaga ba si Saul na mag-fail? Para lang matuto kayo, hindi po. He learned it at binayaran po ni Saul yun. Napag-aralan natin last week, how Saul failed. Hindi niya po binigyan ng puwang ang Panginoon sa buhay niya. Tayo naman po lahat, kaya nga tayo nandito, binigyan natin ng puwang ang Diyos sa buhay natin makialam siya sa buhay natin, kaya nga po, kayo po is successful and toward success. Amen, church? Amen. Hallelujah. So, makita mo natin dito sa pinag-aralan natin last week, na yung buhay ni Saul is example na hindi po maganda. Alam niyo po ba, ang plano ng Diyos, kung si Saul po ay talaga naman pong inadapt niya at gusto niya ang Panginoon lang sa buhay niya, yun lang po ang key, to believe. Amen? If you believe at naniwala po siya sa Diyos niya, na siya, ikaw na yung hari ko, since ako hari ng Israel, ikaw ang hari ko, hindi na ako magdidesisyon ng sarili ko, alam niyo po, hindi na kailangan ng bagong David na magiging papalit na hari. Amen. Si Saul lang po nararapat na at yun na po pwede maging plano ng Diyos. But Saul failed. Amen. At nakita natin yung mga keystone, paano siya nag-fail, at kung ginawa niya yung hindi niya ginawa yun at ginawa niya yung mga nararapat,
Alam niyo, ano po lang yon? Lumapit sa Panginoon at nayaan niya yung biyaya ng Panginoon mag-manifest sa kanya, success po dapat ang buhay niya. Kaya nga po, in the light of this, nagkaroon po ng transition. Kung nanood kayo ng movie, po, Godfather 1, alam niyo yung movie ng Godfather 1, di ba? Si Vito Corleone, ang pinakabida ron. Di po ba? Alam niyo po yung kinikwento kong Godfather, hindi po Christian movie yon. Amen, gangster movie po yon. Pero kita natin, dahil ilang pong sequel yun, makita natin, nagpapalit po ng mga karakter. Si Vito Corleone namatay at bumalit po si Michael Corleone. Alam mo po yung mga kinikwento ko? Hindi nyo pa siguro inabot. Amen, the Godfather po. Ibig sabihin po, from Vito Corleone, pumalit po yung another character. When you read the Bible, lalo na yung 1 Samuel, nagkaroon po ng transition ng character. Although, prominent pa rin po si Saul as the Vito Corleone sa lugar na ito. Pero si Michael Corleone, which is David, pumapasok-pasok na po. Amen? At yun po yung pag-uusapan natin, yung transition na ito. There's a failure king, and God choose another king, at magiging successful po itong king na ito. And today we'll talk about yung first part of King of David, the life of David. Alam niyo po ba, sa baba rin, David din ang pinag-uusapan nila. Nagkataon lang po. So the great giver and the young David. We'll read from 1 Samuel. Amen? So, let's talk about David. Don't you know that in the Bible, there are a number of verses na sinasabi kay David? Tingnan po natin. I searched the eSword Bible, my Bible po sa aking computer, eSword from the NIV version. I put the name David. When I put it and then I push the button search, amen, ito po lumabas. From 1 Samuel to Revelation, there are 855 verses na sinabi doon. From the NIV, eSword, search. Alam niyo po, sinearch ko rin si Moses, there are only 705 verses na nagsasabi ng pangalan ni Moses. 705 hits. Si Abraham, medyo mataas po ng konti. Mababa po, sorry, si Jesus po pala yung mataas. Mababa po, 259 si Abraham. And lastly, si Lord Jesus, 1,036 na word na Jesus. New Testament pa lang po yun. So, sino pong bida ng Biblia? Siyempre po si Jesus. Siya po yung great giver. Are you with me, church? Amen. Kaya siya po yung great giver. In the Old Testament, Pastor Ipe, andun na si Jesus? Yes. Nandun na po, at napag-uusapan natin siya yung si Ebenezer. Amen? Siya po yung the angel of God na nagpapakita. Hallelujah. At ito makita natin dito, na si David ho talaga ay napaka-prominenteng tao pagdating sa Israel. Tingnan nyo po, tinatawag po yung Jerusalem na City of David. Yung flag po nila, tinatawag Flag of David. Amen? At marami pa ho na the Son of David. Sino po yung tinawag nun? Si Lord Jesus Christ, pinakalanan siyang Son of David. So, napaka-prominente yung pangalan na ito. At isa sa maganda makita natin, the David na pinag-aaralan natin ngayon, tinatawag na the man after God's own heart. Meron pa ho, isa pa ho. Sa Old Testament, 808 verses po. Alam niyo, sa New Testament, nabanggit din po si David. 47 times na verses po nabanggit. All in 1 and 2 Samuel, 379 verses po ang nabanggit ng pangalan ni David. Mostly sa 2 Samuel. Ito, tingnan natin. Few chapters lang po sa Exodus na po ang pangalan ni Moses, na ang story ay na-focus kay Moses sa Exodus. Meron pa ho ibang mga pinag-usapan na. Ganun din po si Abraham. Sa Genesis, konti lang po. Pero, here in the Old Testament, almost kalahati po ng 1 Samuel, at saka yung buong 2 Samuel, nakadedicate po, doon nakasentro sa main character. Si David as a child, David as a shepherd, David as a king. Amen? And David the successful. Amen? So, tingnan mo natin, things that the great giver did for David. Ito mo pag-uusapan natin. Kasi po nagkakaroon tayo ng survey, kaya mabilis po ito. Kumbaga, kung aeroplano po, nasa 30 plus feet. Tayo ng aeroplano, nagpa-pass through lang po tayo dun sa land na pinag-uusapan natin o sa story o sa history. So, mabilis po itong biyahin to, kaya hindi mo natin mababasa lahat. But, nag-decision na naman ako kung bumaba dito sa mag-landing kay David.
medyo pag-uusapan natin siya ng konti. Game na po ba kayo? Let us pray. Father, in Jesus' name, to this afternoon, we'll talk about things that the great giver did for David. And this same thing is also available to us. And this same thing is already happening and happened to us, oh God. Salamat, Ama. Pagpalain mo po ang aming pag-usapan. Holy Spirit will allow you to move. And Lord, your children will leave this place not the same person, not having the same perspective about you and towards you and about themselves, oh Lord. They will go out here victorious, more than conqueror and successful Christian. Thank you, Father. We ask this in Jesus' name. And we'll all say, Amen. You know what? That the great giver chose him before his time. Bago pa pinili si David na eto, nasa isip na siya ng Diyos. Amen? Hallelujah. At makita mo natin to sa Ruth 4:18 and 22. This then is the family line of Perez. Perez was the father of Herzon. Herzon the father of Ram. Ram the father of Aminadab. Stop, Pastor Ipe. Kala ko ba 1 Samuel? Kaya nga po Ruth 2 ito hindi pa po umaabot to sa 1 Samuel. Amen. Nauna po yung Ruth. Naunang pinanganak si Ruth. At pinili si Ruth, Moabite, nakatira po sa foreign land. Aba, na-meet niya yung isang Israelite doon, namatay, bumalik po ng kasama si Naomi. We know the story. At nakapangasawa po. Amen. Si Boaz. Ayan na po yung story. Herzon, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab, the father of Nashon. Nashon, the father of Salmon. Sarap po niyan. Salmon, the father of Boaz. Boaz, the father of Obed. Asa si John, Pastor Ipe? Ayun po yung Ruth, pangalan ng book. Napangasawa niya kasi si Boaz. Sa genealogy po, hindi sinasama yung pangalan ng babae. But take note, in the New Testament, sinama po yung mga pangalan ng babae. Father of Obed. Obed, the father of Jesse. Jesse, the father of David. Plano ng Diyos. Hindi maganda sitwasyon. Plano ng Diyos. Pinabalik at gusto ng Lord, dito manggaling ang lineage. Amen. Tingnan po natin. 1 Samuel 13 verse 14. The first nagdealing ng Lord sa kanya, binention po itong taong ito. Although not by name. No po, pero sabi dito, but now your kingdom will not endure. Sabi kay David, kay Saul, your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people. Why? Because you have not kept the Lord's commands. Hindi mo sinunod ako. Yung biyaya ko, binibigay ko na sa iyo lahat, hindi mo man lang in-acquire. And that's the reason you're not successful. Binanggit po si David. And that's why David, even him, alam niya yung purpose ng Lord sa kanya. Tingnan mo natin Psalm 139, verse 13 to 16. Sabi ni David, for you created my innermost being. You knit me together in where? In my mother's womb. That's why he said, I praise you. Why? Because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are what? Wonderful. Sino may wonderful? Siya. I know that full well. So, Christian, dapat alam natin kung sino tayo sa Panginoon. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Si David, alam niya, may plano ka sa akin, Panginoon. Sa bawat isa po ba sa atin dito, alam natin may plano ng Diyos sa atin. May blueprint siya sa atin. At alam niyo po ba, pinili kayo ng Panginoon. Bakit ka nandito? Pinili ka ng Panginoon. At siya, bakit niya pinili ka? May plano siyang maganda sa iyo. Kaya tayo pong nandito ngayon, maganda ang plano sa atin. Acquire mo lang, alam mo lang ano yung plano sa iyo ng Panginoon. Paano? From the Word of God. At kung sabi ko nga, pag nagbabasa tayo ng Bible, ano pong ating mga hanapin? Kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ano yung mga ginawa niya sa buhay natin. Yun ang pong unang bagay nating dapat hanapin. Are you with me, church? Amen? Pag nagbasa ng Bible, ang hanapin mo, huwag yung mali mo, o huwag mo yung mali ng kapwa mo. Sinabi ko noon yun. Di po ba? Hanapin mo yung mga bagay na tumuturo sa'yo. Pero ngayon po, binabago ko. Ang una po nating hanapin, yung nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi po yun ang malaking bagay na mangyayari sa atin. Kung hanapin mo lang yung mga mali mo doon, malaki pong problema. Hindi ko inaalis na hindi natin dapat makita yon. Pero una po, yung nagawa niya, ginagawa niya, at patuloy niyang gagawin sa buhay natin. Are you with me, church? Amen. Kaya po si David nakapagsabi nito,
Alam niya po yung ginawa ng Panginoon sa kanya at ginagawa at patuloy pang gagawin. So magbabasa tayo ng Bible, hanapin yung ano po Panginoon yung ginawa mo para sa akin at patuloy mo pang gagawin at ginagawa sa buhay ko. Are you with me, church? At ngayon, tumuro ka ngayon sa sarili mo. Di po ba? Nakapoint sa Lord, nakapoint ngayon sa iyo. Ano ngayon ang katayuan ko sa iyo? Are you with me? Napakaganda po ng position, napakahalaga ng position natin sa Panginoon. David knew his position. He said in this verse, you called me, you formed me. You called me, that's why andito ngayon at nangyayari mga bagay-bagay sa buhay ko. Kasi, eto ang plano mo. Huwag mo pag pinatahak mo sa akin to. Yun po ang hanapin natin sa Biblia. Sino ang Diyos, ginawa niya, at ano ngayon yung katayuan natin dahil ginawa niya to. Pangatlo po, ano naman yung pangako niya sa iyo. Maraming bagay siyang pinangako sa atin. 7,000 plus na pangako ng Lord sa atin lahat for us to enjoy. At pang-apat, yun na po, ano yung gusto niyang gawin mo. Nandun po yun. Pag alam mo kung sino ka, anong Diyos, sino ang Diyos, sino ka sa Kanya, at ano yung mga pangako niya sa iyo, na kaya mong gawin itong mga bagay na ito, mas madali natin magagawa yung maraming bagay na pinagagawa. Are you with me, church? Natuto po ba tayo? 4 na bagay, sa simula pa lang tayo. Napakahalaga, pinili ka kasi ng Diyos. At young age, the Lord already chose Him to be the next King of Israel. Hallelujah. Tingnan po natin sa 1 Samuel 16. Verse 1 to 13. The Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Ngawa po na ngawa si Saul eh. Sabi niya, nag-fail. Yung pa naman yung una kong in-ordain. Yung pa naman yung una kong trinomo. Fail yun. Pero sabi sa kanya, tumigil ka nang sa pag-iyak, Samuel. Since I have rejected him as king over Israel, fill your horn with oil. Magtrabaho ka na, Samuel. Sabi ganito, mayo ka na, gawin mo na yung trabaho mo. And be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. How many sons? Seven sons. But Samuel said, how can I go? Saul will hear about it and kill me. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Verse 3, sabi po dito, invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Verse 4, Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town, ano nang ginawa nila? They trembled when they met him. Bakit kaya sila natakot? They asked, do you come in peace? Kasi po meron ng friction nangyayari. Alam ng mga buong Israel na si Saul po ay rejected. Andun po, ang nagsabi nun, sino po? Si Samuel. Ano ba to? Anong mangyayari sa atin? So meron pong friction between Saul and Samuel. Kaya nga sabi ni Samuel, baka patayin ako ni Saul. Kaya po sila, baka maapektuhan kami. Anong plano mo rito? Ba't ka nandito? Are you in peace? Ang sabi niya, in peace. Amen? Baka akala lang may judgment na rin sasabihin si Samuel sa kanila. May takot po sila. Dahil nga sa hindi stable yung kanilang gobyerno. Verse 5, Samuel replied, yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourself and come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stand here before the Lord. Verse 7, sabi rito, but the Lord said to Samuel, do not consider his what? His appearance or his height. Siguro nakita, wow, ang pogi. Hindi po ba din si Samuel, no? Pogi. Hindi ito nalalayo kay Saul. Hindi ko nadala si Samuel na tumingin na sa panlabas si Saul. Guwapo, matangkad. Consider his appearance or his height, for I have rejected him. Hindi ko gusto siya. Meron na akong pinili. Man looks at what? Outward appearance. But the Lord looks at the heart. Alam po, salamat. Ang Diyos po hindi tulad natin. Kasi po lagi tayong tumitingin sa panlabas. Tama po. Ang Diyos alam yung panloob, nilalaman ng puso natin. Then Jesse called Abinadab
and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Samuel learned. Natuto na si Samuel, hindi rin yan. Verse 9, Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, nor has the Lord chosen this one. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said,